Good afternoon, everyone. Yan, magandang hapon. Punong-puno tayo ngayon. Ito po kasing bulwagan na to ay 10,000 capacity lang. Parang CCF ang dating, auditorium, 10,000 minus 2 Okay, so magandang hapon sa inyo lahat. I see familiar faces tulad ni Hebo, pero may mga new faces din tayo, okay? Sa mga first-timer po, welcome. Hindi ko alam kung ano nagparating sa inyo rito. I heard kanina may mga nanonood lang sa TV and then nandito ngayon. So, thank you so much for joining us. Rafa, quiet na Rafa. Nakikita kita, okay? Hinahanap ka ni Ice doon na classmate mo, but wala ka doon. Alright? Si Wowo talaga, oh. Anyways, yung pong mga youth natin, they started their own Harbor Group meetings via Zoom. So, kung may anak ka na 16 years old above, alright? So, si Pastor Ryland tuloy. Si Coach Ryland, si Kuya Ryland ang nag-head niyan kasama ang mga young people natin dito. So, okay, sila Ate Robin, Ate Janine, sila Isa. So, if you're 16 years old above and single, so tita, baby, hindi ka na pwede rito kasi 16 years old above lang, okay? So, pwede po diyang mag-join. Yung mga anak nyo na medyo hesitant sumama sa Friday natin na adult Harbor Group, so you can scan the QR code. Okay, Apple, isama mo si Ice dyan. Ay, hindi pa 16 years old. Kung manamit, 16 years old na no? Ang bata pa lang nakalakos na no? So, ang bata na to, parang adult na, no? So, they had a great time last Wednesday, right? So, nagkaroon sila ng breakout room. Naganda rin yung mga discussion nila. So, we're on our 10th month na. Tagal na to, no? Ng close encounter. Ang dami, di ba? Sino na-bless sa mga kwento ng pag-encounter kay Jesus, di ba? Okay, na-encounter nyo na ba si Jesus? Okay, oo, si Blue pa lang. Okay, so also, if you are part of a global family, ito nakakatuwa to what God is doing dito sa ating WhatsApp Friday fellowship natin. Every Friday po, 8 p.m. via Zoom, iba-ibang kontinente, iba-ibang bansa, from Canada to UAE. Ang ganda-ganda lang kasi nagkakasama-sama sila. Uy, taga-Canada ka rin pala. Kakaiba sila ng time zone and nasa ibang breakout rooms sila. Mga taga-UAE, they're watching now. From Dubai, si PJ. Okay? And then, ang dami mga nanonood ng mga taga-Dubai. Okay? Hindi ko alam bakit maraming nanonood sa Dubai. Pero nakakatuwa lang. Alright, sino nagpunta sa rally sa EDSA nung Tuesday? Na-traffic ako dahil sa inyo. Okay? Hindi ko alam eh. Alam mo, meron akong business dedication during that same morning. Tapos natapat pa, morning dun sa Vertis. Alam mo yon ang traffic, tapos may one way, gusto ko nang pasukin. Tapos sabihin ko na lang, kasi pagka nahuli ako ng pulis, hindi ba ako kilala? Hindi, sabay tapak ng gas. Hindi, joke lang, okay? Hindi pala, no? Yung alam mo yon yung parang, kung pwede mo lang pasukin yung one way, na mag-counterflow para makarating ka on time. I managed to reach naman on time because I hate being late. So, pero hindi pumasok sa criteria ko na 1 hour before. So, 59 minutes sabi ko, late na sa akin. Diba? Anyway, dito po sa bansa natin, di ba, usong-uso yung padrino system. Sino sa inyo rito yung naghahanap ka lagi ng padrino? Yan, Ate Apple, at least, honest. Di ba yung, pag may kukunin kang lisensya o whatever, wala ka bang kilala sa loob? Wala sa labas kasi fixer. Okay, so, alam mo yon yung lagi kang naghahanap, may kakilala ka ba sa loob, nag-apply ka, wala ka bang backer? Okay? Pagpunta mo ng security bank, wala ka bang kilalang manager dyan? Meron kilala si Harold, ayan. Okay? Pagka nasa ospital ka, wala ka bang kilala sa loob na doktor? So, kumbaga, we live in a world where access is often based on status. Makaka-access ka pag may status, right? We live in a world na meron kang access pagka meron kang connection, pag may achievement ka. Di ba, naalala ko nung araw, may dala akong lumang sasakyan. Lumang-luma, yung talagang, yung pwedeng sa Cavite maging kapitan siya ng Talaba, yung gano'n, okay? Yung pag pumasok ka sa mga Valle Verde, gano'n, Forbes, hindi ID hingin. Barangay clearance, NBI clearance, lahat ng clearance. Anong gagawin niyo po sa loob? Tapos, si Mr. Chua, kakausapin ko, ano pong pagmimitingan niyo? Ay, Staray, sasama ka sa meeting? Di ba? Yung tatanungin lahat, eto na, nung dumating ako minsan, naka-Mercedes-Benz ako, yung 1, 2, 3 body. Alam niyo yun? Hindi, bulok na rin yun, pero iba dating Pag bumusingin na yun, bing, bing, iba dati. Natala mo dito, yung 1, 2, 3 body, iba dating nun. Yung kutsyon nun, parang Salem bed. Iba dating. Old, rich. Ako old lang, wala yung rich eh. Pero iba rin, sumasaludo pa yung God, sir. Kala ko naman ako yung mayaman, ako pala yung driver ang tingin. Sir, sino yung boss mo sa loob? But here's the thing, we live in a world na nakaka-access tayo because of position, performance. Kaya minsan, itong problema, nadadala natin yan kay Lord. We feel, I need an access to God, I need to achieve more. I need to
access to God, I need an access to God, I need to perform, right? Kaya madalas, Lord, bless me. Yan. Katulad sinabi ni Kuya Arjan, nagtatights naman ako, Lord. Right? We feel like the Lord owes us, Lord, answer my prayer. Wala naman akong bisyo. Sino rito feeling mo dahil hindi ka nagyoyosi, love ka ni Lord? At yung nagbe-vape talagang galit si Lord, di ba? Anybody here, yung feeling mo, dahil wala kang bisyo, dapat ikaw ang mas i-bless ni Lord, right? Maybe some of you, Lord, heal me, kasi nagsimba ko. Believe me, may mga pinagdasal ako, nasa simbahan pa, araw-gabi, namatay. Okay? Kaya may mga pinagpray ako, nangamatay din, okay? Lord, promote mo naman ako, faithful naman ako, Lord. Anybody here, you feel like, Lord, I deserve this sa tagal ko na sa church. And sometimes we feel that God owes us simply because ang dami nating ginagawang tama kay Lord. In fact, the opposite is true. Pag may nangyaring hindi mo nakuha yung blessing, eto na pare, yari ka Lord. Bakit ako pa Lord? Faithful naman ako. Lord, bakit sila binless mo? Sino rito may kapitbahay ka? Alam mong drug lords, pero mas bless sa'yo. May kapitbahay kami ni Grace. Hindi naman siya drug lords, pero mukha lang. Ang lakas mag-karaoke, nagpapasara ng kalye. Tapos kami birthday, walang mapagkain, talagang pandesal lang and all. Sabi ko, Lord, ba't pinibless to? Sabi ko, ako Christian, ito mukhang drug lords, gambling lord to. And then parang mas mabait kami rito, ba't sila binibless? Lord, bakit hindi ako pumasa sa board exam? Nag-tithes na nga ako, nag-serve na nga ako. I don't know, maybe sometimes we feel, kaya hindi binigay ni Lord, meron akong ginawang hindi maganda. Kaya sinisisi mo si Lord, Lord, after everything I've done para sa'yo, ito pa isusukli mo. Kawawa naman si Lord. Anybody here na feel mo, kailangan ganito. And today, we're gonna look at the story of one of the most, ano pa yung kwento na to? Kasi na-amaze sa kanya si God. 2 beses lang si Jesus na-amaze sa sitwasyon. Itong isa, nasa kanya pa. Alright? We're gonna look at the story of a man who had the most access in terms of position, in terms of influence. Meron siyang access sa lahat. Right? And yet, he felt hindi ako deserving. We're gonna look at the man who is a name, he is a centurion, and we're gonna entitle this sermon, Just Say the Word. He's a Roman centurion. Pag sinabing Roman centurion, yung centurion, hindi, joke lang, okay? Centurion, okay? Namamahala siya ng around 80 soldiers. Akala natin 100, pero 80 to 100. But then again, this Roman centurion comes to Jesus not with pride, not with entitlement, not with any religious credentials, not with the badge ng Roman, kami ang boss nyo, kami mga Romano, subject lang kayo namin. No. He came with humility, with compassion, with deep confidence sa authority ni Jesus. And the shocking part, Jesus was amazed. 2 beses lang na-amaze si Jesus. Yung una sa kanya, right? Dahil yung response niya, right? I have not found such great faith, sabi sa kanya. And another instance that Jesus was amazed, eto, tingnan niyo na, sa Mark 6:6. Nazareth people, because of their unbelief, sabi dito, he marveled because of their unbelief. So there are 2 ways si Jesus ma-amaze. Una, sa belief mo. Pangalawa, ma-amaze din siya sa unbelief mo. Question, kung ma-encounter mo si Jesus, anong klaseng faith siya ma-amaze sa'yo? Ma-amaze ba siya? Grabe, ang taas ng faith na tong si Mamu Angie. Ang may edad na pero buhay na buhay pa. Or makikita ba, ma-amaze sa unbelief? Grabe naman, Hebo, ang tagal mo ng Kristiyano. Ganyan ka pa rin. Grabe naman, Harold, ang tagal mo na rito sa church. Ma-amaze ba siya na, grabe, Lito C, ganyan ka pa rin. Nagsimula ka sa A, B, C ka na ngayon. Okay, anong gusto mo? Lito D, Lito E. Ma-amaze ba siya? Grabe ka naman, Jeff, nagpastor ka pa, yung faith mo ang baba. Dumating lang yung Meralco bill. Sino sa inyo rito yung nanginginig ka rin pag dumarating yung mga bill, okay? Yung bill mo talagang sumasabay, di ba? Grabe yun, nagkaroon ako ng sakit sa bill dyan sa Meralco na yan, buti na lang, okay? But anyway, anong klaseng reaction magkakaroon si God? The way you believe in God for provision. Ma-amaze ba siya? Ha? Hanggang ngayon wala ka pa rin faith? 30 years na kitang pinoprovide. Hindi kita ginutom. And yet, takot na takot ka. Nakakita ka naman ng ibon na namatay sa gutom. Yung kanyari, nakita mo yung maya sa labas, para malnourished siya, namatay. Wala namang ganun, di ba? Kasi sabi sa Bible, even yung bird concerned siya. Tignan mo yung katabi mo. Kung ibon yan, ano yan? Eto, pastor. Si tita. Eto, endangered na ibon na to. Sabi ni tita Angie. Yung, ano yung
what kind of faith makikita niya? When you encounter Jesus today at this season of your life, if you're facing challenges, sickness, anong klaseng faith makikita niya? Ma-amaze ba siya sa unbelief mo? Hindi mo to kaya, Jesus, kasi stage 3 na to. Or, ma-amaze siya, grabe yung faith na tong bata na to. So, the question, what kind of faith amazes Jesus? Anong klase ba ng pananampalataya para tayo naman sa tagal na nating Kristiyano, I hope and pray si Jesus naman yung anak mo, yung na-amaze sa'yo, na pag meron ka pinaniniwalaan for something, si Jesus, wow, talaga pinaniniwalaan mo yan? Hindi ka nagda-doubt, hindi ka nag-fear. Ibig sabihin, alam mo na kaya ng Diyos mo. Tingnan natin kasi baka we can learn a thing or two dito sa centurion na to. Right? Are you ready? Para naman, sa salita niyo pa lang, talaga. Wala, basta wag na. Kasi yung faith ko, naghihingalo. Hindi niyo gayahin yung tawa ni Phoebe. Alam mo, malakas yung faith, di ba? Nandito pa lang, tinatanong ko pa lang kayo, parang wala na kayong buhay. Sige ba, Pastor? Kasi hindi niya kayang baguhin yung takot ko. Okay, so that concludes our service today. Okay, so wala rin pala kayong parang, wala ka gano'n. Yung parang ang bigat ng dala mo, parang, Pastor, hindi mo kaya to. Hindi ako mag-ano si Lord, right? So, natin yung story. Verse 1 ng Luke chapter 7. When Jesus had finished saying all this, nag-preach siya and all, the people who were listening, he entered Capernaum. Alam niyo Capernaum? Lagi natin ito nababanggit. Marami naging ganap dito sa Capernaum. Nagkaroon na ng peace yung Amerika and Israel and Iran and mga Hezbollah. Malapit na tayong pumunta ng Israel. Kasi part ng trip na ginagawa ko sa Capernaum. In fact, itong synagogue na pag-uusapan natin, it's highly possible it's the synagogue na si Jesus nagtuturo and marami nangyari. Kasi I'll bring you to Capernaum, nandun pa rin yung synagogue, right? Nandun pa yung bahay ni Peter na yung mother-in-law niya doon tumira. Di ba? Taray, yung mother-in-law niya na pinagaling ni Jesus, kaya siya dininay ni Peter. Anyway, tingnan niyo yung mga nangyari dito. Ang dami nangyari dito, ha? Look at the picture. In-establish ni Jesus yung ministry niya sa Capernaum. Doon siya nag-base. Doon yung church address niya. Pag tinanong mo si Jesus, Jesus, where can we contact you? Capernaum Street, 234 P.O. Box. Ganyan. Sa Capernaum siya nakabase. Diyan niya tinawag yung mga fishermen into discipleship. Diyan siya nag-teach ng divine authority. Diyan niya kinas out yung unclean spirit. Diyan na nga niya pinagaling ang paboritong mother-in-law ni Peter. He heals the crowd of many sick people. Diyan siya nag-forgive and heal a paralyzed man. Remember yung binabasa roof? Capernaum yun. Diyan niya tinawag si Matthew na taga-BIR. Diyan niya hinil yung centurion na pag-uusapan natin ngayon. Most likely, diyan din yung bleeding woman. And then raised Jairus' daughter. 2 weeks natin tinakil yan magkasunod. Diyan niya tinuro yung I am the bread of life. Diyan niya ni-redefine yung greatness through childlike humility. Diyan niya pinrovide yung temple tax through a fish. Ang dami nangyari sa Capernaum. Kung baga, itong lugar na to, marami silang na-witness ng miracles ni Jesus. And yet, look at the last part. Jesus pronounced judgment dito sa mga tao sa Capernaum because of their unbelief. Nakakalimutan, no? Sa dami nilang nakitang miracles, and yet they were, tinan nyo, and you Capernaum, sabi sa Matthew 11, you will be lifted to the heavens. No, you will go down to Hades. Bakit? Kasi yung mga miracle na ginawa sa inyo, kung ginawa yan sa Sodom, baka hindi ginunaw yung Sodom. What Jesus is saying, sa dami niyong nakitang miracles, na witness, na marami kong ginawang miracles, hindi pa rin kayo naniwala at the end. And Jesus was condemning them, woe to you. Because the point is, proximity doesn't guarantee intimacy. You can live in church. Sa church ka na nakatira. Kasi doon yung apartment mo. Right? So babalag ng church and still be far away from God. You can quote scriptures and post daily bread every day and still be far from God. You can be born to a born-again parents and still alienated sa relationship with God. So make no mistake, church attendance won't turn you into a Christian. Tama? Lagi kong sinasabi, at alam niyo na yung kasunod na joke, kumain kayo na kumain sa Jollibee, hindi ka magiging burger. Try mo. Sino dito mukha ka ng Chicken Joy? Tignan mo katabi mo. Pastor, ito Big Mac to. Okay. Yung iba sa inyo, burgilito lang, okay? But here's the thing. If you think the church attendance or proximity will give you a sense of intimacy, you're wrong. Right? Minsan naisip natin, alam ko na iniisip nyo, Pastor, kung ako taga-Capernaum, maniniwala ako kay Lord.
Hindi ka sure. No? Ngayon nga, naging libro na nga yung mga miracles ni Jesus. And who among you here still doubting Jesus? See, mga taga-online viewers, perfect po yung mga taga rito. Sa ganda na ng camera natin dito, kitang-kita nyo yung mga tao dito. Pakifocus mo dito. Okay, focus mo yung mga perfect na tao dito sa audience. Ayan, kitang-kita po kayo ngayon. Ngiti kayo, bihira lang yan, okay? So, here's my point. We can easily say, kung kami, Capernaum nakatira. Sino sa inyo ito, feeling mo, kung ako taga-Capernaum noon, patay na ako ngayon. Ako malamang, kung taga-Capernaum ka na, 2,000 years ago. Pero sometimes we think, hindi ko kasi nakita. No, it's in the Bible already. If you believe that the Bible is true, how come we're still doubting God? How come, if you truly believe that the Word of God is living and active in the Bible, bakit minsan hindi pa rin tayo naniniwala sa Diyos? That He can meet our needs. All right, so let's jump to the story. There was a centurion servant whom his master valued highly, was sick and about to die. Now, look at the picture. Centurion, who's a Roman, some sort of army captain or general, meron siyang servant. The word servant means doulos. It means slave. Hindi siya yung katulong na uwian. Hindi siya yung kasangbahay lang na umuuwi at hired worker. No. Ito yung isa sa lowest form of servant. Slave, bond servant, hindi siya hired worker. Right? And then, here's the contrast. He valued highly. Again, hindi natin maintindihan kasi wala tayong konteksto ng Roman era, no? Yung mga Romano, they conquered Israel, they conquered Jerusalem, they conquered maraming known world silang kinonquer, mga kingdoms. So pag kinonquer nila, pag-aari nila yon. Kung kinonquer tayo ng China, pag-aari tayo ng mga Chinese. And di wala silang karapatan. Right? They're taxed heavily. And then if you're a servant, if you're a slave, you're just a property. Ano yung ginagawa sa mga kumpanya? Yung nilalagyan ng tag, yung property number. Ano tawag sa ganon? Oo, yung hindi microchip. yung tag, okay? Parang ganun ka lang. Kunyari, itong stand na to, okay? May tag yan. Ito, number 284 na property. Ganun lang siya. Right? And now, here's the thing. Itong centurion, narinig niya si Jesus nasa Capernaum. Now, he sent some elders of the Jews to Jesus and asking him to heal his servant. Now, listen up. What kind of faith amazes Jesus? Number one, amazing faith moves with compassion, not selfish ambition. Pag meron kang pananampalataya sa Diyos, at ang agenda mo hindi makasariling agenda, in fact, ang agenda mo ay para sa iba, that's a good indication na yung faith mo ay amazing kay Jesus. Ano sabi sa Bible? Love God and love others. Oftentimes, we come to God with personal, di naman selfish ambition, pero pag tinignan mo yung mga prayer request natin madalas, puro, Lord, pagalingin mo ko, Lord, payamanin mo ko. Lord, again, wala masama doon, right? Ang prayer ko, lahat kayo, yumaman. Yun. Lahat na buhay. Oh, good morning! Power! Parang networking ang dating dito. Under your chair, okay? Mag-downline lang tayo to the left at to the right. Hindi. Gusto ko, yumaman kayo, okay? So you can be a blessing. But here's the thing about faith. Sometimes, we come to God with personal agenda, selfish ambition, and the centurion is not asking healing for himself. He's asking for healing for his servant. Again, hindi tayo makakita hindi natin maintindihan tong scenario dito kasi wala naman tayong servant, alright? Let me give you an idea. Economically speaking, look up here, if you have a servant, he can no longer work. He has lost his usefulness. Replace him. That's the equation. Yan lang. May servant ka, nagka-cancer. Ay, pabigat. Itapon na to. Ganun lang siya. Di ba parang, may washing machine ka, sira. Hindi mo na pwede paggawa dahil tinanggihan na, itapon na. Kuha ka ng bagong washing machine. Slaves are just properties. Right? So, kalat lang sa bahay to. Kaya pag tinignan mo, ba't hindi tinapon nung centurion? Slave naman yun, dulos lang naman niya yun. Total, mamamatay na kasi ang sabi rin sa Matthew, matindi yung paralyzed itong tao na to. Wala na. Siya na pinagsisilbihan ng amo niya. Baliktad na. Pinagtitimpla na niya ng kape. So, amazing faith moves with compassion. So if you're here today and you feel like, Pastor, yung compassion ko makasarili lang Baka hindi ma-amaze si God. Alright? Luke says the servant was highly valued by his master
And this shows that amazing faith, hindi lang siya spiritual and vertical, relational siya and horizontal. In fact, if you have faith in God, you love God, you cannot help but love others. Amen? Alam mo yung verse sa Bible that says, how can you say you love me? Sabi ni God. Eh, hindi mo nga kayang mahalin yung tao, yung kamag-anak mo, asawa mo, kapatid mo, whom you can see. Eh ako nga invisible, sinasabi mo, I love you, God. Tapos may hatred ka towards other people. Sabi ni God, it doesn't compute. Alright? O sige, maging honest tayo. Pero hindi ko na kayo tatanungin dahil perfect kayo. Sa mga online, sino rito may kagalit ka? Sa dalawa, tatlo. Kasi hindi na lang tatanong sa inyo kasi mga perfect kayo, no? Yung may galit ka sa puso, meron kang galit sa isang tao, na yung pag may butas na manhole, iniisip mo siya, sana dumaan siya rito. Pag napanood ka ng news, kasi may mga weird na news, no? Yung puno, bumagsak, tumama yung poste dun sa kanya, habang dumadaan, sana siya na lang dumaan doon. Kailan dumaan to? Dumadaan siya dyan, ba't di bumagsak? Do you have people like that in mind? Again, wala rito because we're all perfect here. There's something about this hotel na pag pumasok na perfect yung mga tao, no? So sa mga imperfect pa na perfect na kayo ng anointing dito. But seriously speaking, how can you say you love God and you hate someone? And God is asking a question, you say you love me and you hate others? Eh yan nga, nakikita mo, ako hindi eh. So be careful when you say, Lord, I love you, Lord. It's evident na mahal mo ang Diyos when you can love others. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I love you. So, yung isa talaga. Oh, grabe naman. Meron pang kagat-labi yung isa sa asawa niya. Amazing faith moves with compassion, right? True faith, hindi po yung banda, true faith in Jesus changes how we see people. The centurion had authority over his servant, but he used that authority to seek help for him. Kasi sa totoo lang, nakakahiya yung ginawa niya. Roman soldiers, more so a Roman centurion doesn't ask for help. Kasi, again, hindi, kapanood naman kayo ng mga movie about ancient times, yung biblical times. Pag mga Romano, they feel their gods. Hindi sila, patulong naman. Gawin mo to. Kasi kaya sila naging powerful nation. They feel superior above all else. They rarely ask for help. Because they feel, powerful kami, I'm here at the authority of the emperor, walang pwedeng kumurap, parang ganun dating. Alright, tuloy natin. You see, worldly people use people to build success. Yan ang idea ng worldly mindset. Use people to build your success. You know what godly people does? Use your influence to bless people. Alam niyo po, yung centurion's faith was not self-centered. It was love in action. Right? Anong lesson dito? The centurion teaches us that great faith is not measured only by how loudly we worship, but how deeply we care for others. Yung empleyado mo, do you see them as people or just a number? Sino rito may mga empleyado ka? Di ba parang, sige na, tanggalin mo na yan. Tatlo pamilya niyan, tatlo anak niyan, tatlo pamilya. Tanggalin mo, okay. Tatlo pala misis eh. Tanggalin mo yan, mahala sa kumpanya yan. Alam mo yun, parang andali sa yung manlait ng ibang tao. Empleyado lang naman yan, tanggalin mo na lang. Sakit na ulo lang yan. Iba tong si, centurion. So, let's continue. Sabi dito, the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him. And then, ito nga, they asked him to heal his servant. Another interesting point, Jews and Romans hated each other. Right? Kasi sila yung mga oppressors, sila yung mga subjugators. Ayan, Sian, ilakas nyo pa Sian yung kwentuhan nyo. Hindi marinig nung nasa likod, okay? Nahiyang-hiya kami. Okay, so... Bigyan ng mic si Sian do, si Teacher Sian. Hiyang-hiya kami, may kwentuhan yung dalawa. Talaga, si Juan. Juancho, sabi mo sa kaibigan mo. Alright, when they came to Jesus, eto na, nagpadala ng emissary yung centurion. Pero interesting, tinan nyo to. Again, baka ma-miss out nyo kasi to. Ayoko ma-miss out nyo to. Itong centurion, Jew, pinadala niya centurion, Roman. Pinadala niya elders of the Jew. It doesn't compute. Kasi galit ang mga Jew sa Romano kasi isinabjugate sila, kinonquer sila. So hindi sila magkabarkada, hindi magtropa to. In fact, yung mga Jew ayaw sa Romano. Kasi yung mga Roman soldier, meron silang by law, pag ang bigat ng bitbit nila, ikaw Jew, halika daw.
bitbitin mo tong gamit ko. You are required to carry that luggage for a mile. No questions asked. Kunyari, may Roman soldier, pagod na pagod. Uy, may mga tambay na umiinom. Buhatin nyo tong mga gamit namin. Hindi ka pwedeng magreklamo. That's why the Bible says, if they ask you to carry a mile, bigyan mo ng 2 miles. Because this one, it cannot be. So when they came to Jesus, they plead earnestly with him, Jesus, this man deserves to have you do this. Right? Bakit? Kasi this centurion loves our nation. In fact, tumulong siya mag-build ng mga synagogues. You know what happened here? What their understanding is this. Listen up. Good works should have divine favor. Pag meron kang good works, dapat meron kang divine favor, right? So pag sinabi dito, Jesus, pagbigyan mo to. Kasi sobrang deserving tong tao na to. Sobrang deserving siya. In fact, mahal na mahal niya yung bansa natin, nagpatayo pa siya ng mga simbahan. So what the elders are saying, good works should have divine favors. Anybody here, you feel, sa dami kong ginawang mabuti, bakit kaya ako hindi pa nabe-bless? Ba't ang tagal ng blessing ko? Deserve mo yan, sabi ng mga Israelites. Now, look at the verse 6. So Jesus went with them. What? No Jew, walang Jew in his right mind, okay, will enter a Gentile home. Alright? Pagka ikaw ay Jew, papasok ka sa bahay ng isang Gentile, ibig sabihin, hindi kapwa Jew, you will be ceremonially defiled. Nakapasok ako kunyari ng bahay ng drug lords, gambling lord, alam mo yun, yung ni-raid na mga club dyan. Pagka ikaw, spiritual kang tao, pag pumasok ka ron, ay, naku, baka maano ko dyan. Pagpasok pa lang, amoy yosi na. Tapos meron ditong mga karumal-dumal na ginagawa. Parang ganun yung picture nila. A Jew who entered a house of a Gentile, ang feeling nila, ang dumi, may mga idol worshiping dito, madi-defile tayo. Kaya even pag nag-alok ng pagkain, hindi pwede. Nag-alok ng tubig, no, hinawakan mo yan, hindi na yung pwedeng hawakan. Nag-gets nyo na ngayon? So ito, yung modern day hearer, si Jesus pupunta sa bahay ng isang Romano. Remember si Peter? Pumasok sa bahay ng isang centurion, sino yun? Diyos ko, hindi nagbabasa ng Bible tong mga to. Sinabi na eh. Si Cornelius! Si Badong. Si Marvin, si Badong daw. Remember si Peter? In a trance, sabi sa kanya, kumain ka. Ayaw kainin yan. Mga maduduming food yan. Tapos bumaba. Pupunta ka sa bahay ng centurion. Ay, parang, bakit ako pupunta sa bahay ng isang Roman? Ganito yung picture niya. So when Jesus decided, okay, let's go. People were, oh my gosh. Pupunta siya sa bahay ng isang Roman. So Jesus went with them. Now, he was not far from the house when the centurion sent friends to say to him. Again, ang senaryo pa, wala yung centurion ha. Nagpadala ng mga Jewish leaders, sabi mo kay Jesus, yung mamamatay na, pakipaggalingin lang siya. Sabi ng mga you deserve Jesus to do this, mabaitong namin na to, kaibigan, blah, blah, blah. Now, malayo-malayo pa lang siya, he was not from the house, malapit na, some of the friends ng centurion, sinalubong si Jesus, Lord, don't trouble yourself. Sabi daw nung centurion, for I do not deserve. Kala ko ba deserving niya kanina to have you come under my roof? You see the contrast here? Yung mga Jewish mindset, deserve niya to Jesus, tulungan mo. Yung actual na tao, Lord, I do not deserve you coming under my roof. Sa sobra naming unclean, baka ikaw ma-defile ka sa mata ng mga tao, ma-defile ka, do not go na under my roof. That's what he's saying. I don't deserve. Point number 2, amazing faith comes with humble unworthiness. Alam nyo, ang tatalo sa faith, pride. Pag ikaw ay napakayabang, tumama lang ako sa pader. Okay, kung ano may tatamaan mo, yumaman lang ako makikita nila. Alam mo, Hebo, kahit di ka pa pinapayaman ni Lord eh. Okay? Yumaman lang ako makita nila. Naku! Yung mga yan, nilalait tayo mga anak. Pagyaman natin, yari yan. Some of you, it's the heart that God wants to change, hindi yung circumstances mo. Alam mo, yumaman lang ako. Alam mo, gumaling lang ako. Alam mo, sabi ni Lord, hindi, alam mo, maging humble ka muna.
To some of you, the delay is a preparation. Kaya ka dinidelay ni Lord. He's been preparing your heart and changing your heart. Medyo matigas ka lang. Alam mo yung humble unworthiness? Sabi niya kasi, kaya nga po, I did not even consider myself worthy to come to you. In Greek word, na ginamit dito na worthy or deserving, it means being sufficient, fit, or qualified. The elders were saying, Jesus, qualified to sa blessing mo. Qualified to sa miracle mo. But the centurion was saying, I'm not qualified, but I know you're gracious. Kasi ako din, ito na. Ang ganda ng logic na tong centurion, ha? Sabi niya, parating mo to kay Jesus, I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. Then one, come, and he comes. I say, look at the word, say. I say to my servant, do this, and he does it. Right? You know what happened? Sabi ni Jesus, nung narinig to ni Jesus, there's the word, he was, everybody say, amazed. At him. And turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith in Israel. You know what? The people thought he's deserving, but the centurion is saying, I don't deserve anything. Kung may makukuha mo na ko, it's all by your grace. Grabe, no? Hindi ko maintindihan sa niya, hinugot yung pananampalataya niya na yon. The very people na nando na supposed to be ganun ang tingin kay Jesus, they think otherwise. So faith comes from humble unworthiness. And then, let's end this. Sabi niya, and he said something, di ba? But just say the word. Jesus, I'm not worthy for you to come under my roof, but just say the word. Sabihin mo lang. You don't have to be proximity, malapit. Just say the word. Remember, again, sinabi ko na to 2 weeks ago. Remember the M&M sisters, di ba? Si Martha at si Mary, namatay ni kapatid nila. Jesus, na-late ka eh. Alam mo, Jesus, kung dumating ka lang physically, buhay pa sana si Utol. Because they're thinking, si Jesus kailangan physically nandun to heal. But this centurion is saying, no. Huwag ka na pumunta. Just say the word. Kasi ako, may posisyon. Pag pinasabi ko sa sundalo ko, sabihin mo sa nakpato ka ron sa Mindanao, pinasasabi ko, magstay sila doon. So pagpunta ng tao niya sa Mindanao, sabi ni General Centurion, wag daw kayo alis dito. Okay? Sinabi niya yon. Oo, sinabi niya. Okay, susunod kami. It's just the power behind the word, isn't it? Faith number 3. Amazing faith, trust the authority of Jesus' word. Hindi sinabi ni Centurion, Jesus, please enter my house. Hindi sinabing, you must touch my servant. Hindi sinabing, you must perform it the Roman way. No. Sinabi niya, just say the word. The centurion understood authority. Right? Amazing faith, trust the authority ng word ni Jesus. Right? So, tanong ito, Pastor, bakit pa namin itatrust yung word ni God? Why can we have confidence in the Word of God? Again, ngayon po kasi si God hindi na lumilitaw na katulad nila Moses na sa burning bush, tama? Hindi na siya, kasi iba sa inyo naghihintay kung hindi lalabas si God dito sa tukador na to, hindi ako maniniwala. Hindi ko to hiwalayan tong kabit ko hanggat hindi si God sa motel, lalabas dun sa una, tigilan mo yan, bumalik ka sa asawa mo, wala. Kung walang angel na sasabihin, tigil ko na yung. Kasi naghantay ng physical manifestation, tama? Ano sabi sa Bible? Hindi na kailangan, right? Because nandiyan na sa Bible lahat. It's the revealed. God Himself ni-reveal niya doon sa Bible. So when you're reading the Bible, it's as if God is talking to you. Ang problema, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Yung mga nasa online. Kasi mga nasa on-site, babad kayo sa salita ng Diyos. In fact, wala po nakikinig ngayon, nagbabasa lahat sila ng Bible nila. How can we have confidence? Number 1, because God's word carries God's authority. When God speaks, creation responds. Remember, wala lahat. Let there be light. Nagkaroon ng light. Right? Then, nagising nga si Senator Enrile nang sinabi ni God. No? So, pag sinabi ni God, sumusunod ang creation. Quiet, be still. Huminto yung bagyo. Because God's words carries God's authority. Ano sabi sa Matthew 28:18? All authority is given to me in heaven and on earth. Point number 2, because God's word reveals God's unchanging character. Sino rito pinangakuan hindi natupad? Si Grace nagtaas 2 kamay. Okay? Pinangakuan ka na, gusto mo pang tuparin. Okay, so
So, kasi nung minsan nag-birthday to, gusto raw niya ng diamonds. Binigyan ko ng baraha, yan, 13 diamonds siya. Hindi lang isa, 13 yan, from ace to king, di ba? But seriously, ang hirap magtiwala sa taong paiba-iba ng sinasabi, tama? Pinangakuan ka, bibigyan na kita ng Fortuner. Hindi naman nangyari, di ba? Bibigyan na kita ng bahay. Hindi naman nangyari. Bibigyan kita, pag-aaralin kita. Hindi naman nangyari. Kumbaga, ay, sinabi ko ba? Ay, kalimutan ko. Parang hirap magtiwala kasi paiba-iba. Di ba sinabi mo last month, bibili na, ay, ano eh. Sino may tatay na ganon? O mga anak, huwag kas ng kamayari kayo sa akin, okay? Di ba, may tatay ka ba na yung ang daming pangako pero napapako? Tapos i-deny pa, sinabi ko yun? Maglinis ka ng tenga mo. Ang hirap magtiwala when the character is always changing, correct? How can we trust God? Oh, look at the verse. Look up here. Numbers 23:19. Saksak mo sa baga mo to. Okay? Suck this to your bags. God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does God speak and then not act? Does He promise and not fulfill? The answer is no. He doesn't do that. When He speaks, He acts. When He promises, He will fulfill. Sabi mo sa katabi mo, God is faithful. Hindi siya katulad ng asawa mo. Nangako, hindi tinutupad. Sabi magsisimba. Wala naman sa basketball court ngayon, okay? Ang sabi sasama sa'yo, hindi ka sinamahan sa church. I don't know about you, pero we're human being. We have a lot of limitations. I can't be in two places at the same time. Nangangako ko kay Grace, madalas late ako dumarating. Pag kami mga appointment kami, pag kami date kami, napahaba counseling. C5 na, alam ni Grace yun eh. Saang C5, Jeff? C5 Mindanao Avenue. Ang laba ng C5 ko, di ba? So, pag tinila natin dito, when God gives a promise, His integrity stands behind it. Now, gusto ko lang sabihin, it doesn't mean lahat na nasa Bible, i-claim nyo. Uy, sabi sa Bible, yayaman ako. Sabi sa Bible, and then, He will make me rich. Hindi. Minsan, promises na yun, nung panahon na yun, sa mga Israelita lang. Huwag mo i-claim lahat. Hindi lahat sa iyo, te. Okay? So, tingnan mo yung context. Alright? But we must interpret Scripture according to its context. Alright? But make no mistake about this. God is faithful. Every passage reveals something trustworthy about God's nature, His purpose, His plan, endures forever. Last, because God's word is living and active. Wow! Hebrews 4:12 says the word of God is alive. Bakit natin pagtitiwalaan ang salita ng Diyos? A newspaper may inform you, a text may educate you, a novel may inspire you, but only the word of God can transform you. Sino rito binago ka ng salita ng Diyos? See, yan. Tignan niyo po, mga online, tignan niyo po yung mga kamay. Talagang perfecto po. Pag binago, lahat kami rito, binago na ng Diyos. Tita Julie ko lang hindi nagtaas ng kamay. Cellphone ang tinaas, okay? You see, the Word of God, sino nito na-convict ka na? May magagawin kang masama, tapos nagbasa ka ng Bible, para yung kinukontra mo, pero parang lumalaki yung yung font lumalaki. Parang, kung gawin yan. Di ba? Parang, oh Lord. Parang, as minsan naman, nakikinig ka lang ng sermon. Minsan naman, kumakanta lang yung isang kanta ron na Christian song, ng biblical, yung lyrics, ba't ko magagawin to? And then lastly, because God's Word is fulfilled in Christ Jesus. Ano sabi ni Jesus? In the beginning was the Word, sabi sa Bible, and the Word became flesh, right? Jesus is the fulfillment of God's Word. Question, ito maganda. What is God saying to you in this season? Ano yung sinasabi sa'yo ni Lord? Anak, pahinga ka muna. Iba sa inyo, anak, magtrabaho ka naman. Tagal mo na nagdodota, panay ka Roblox. Okay, so, ang tagal mo ng puro games. Magtrabaho ka naman, magugas ka ng pinggan. Gulatin mo yung nanay mo, wag mong i-amaze si God. Yung nanay mo ma-amaze. Anak, naghugas ka ng pinggan. Okay ka lang, may lagnat ka ba? Ayun, drugs? Okay, so, naghugas ka ng pinggan, naka-drugs ka, no? So, parang naghugas ka ng pinggan. Ikaw ba anak ko? Gulatin mo yung magulang mo, magsipag ka, right? So, faith, amazing faith, trust the authority of Jesus. Ito na, ending na natin. Then the men who have been sent returned to the house. Ano nakita nila? And found the servant well. Wow! Hindi ko ma-imagine to. Kasi, again, kanya-kanya interpretation. Imagination. Pinapunta yung isang grupo. Jesus, may sakit yung servant ni Centurion. Body namin yun, kahit Romano yun, mabait yun, tropa namin yun. Nagpatayo siya ng mga sinagog namin, bla bla bla, bait niya. O tapos, sabi ni Jesus, sige, muna tayo.
Pero on the way, may another batch ng messenger. Sabi, Jesus, huwag ka na raw pong pumunta. It doesn't deserve na magpunta ka pa. Parang, kung ikaw inutusan na gano'n, ba't papunta na eh? Nag-text na yung sila Badong eh. Tapos, ano sabi ba? Wag na raw eh. Paano gagaling yung naghihingalo na si Kanor? Sabi ni boss eh. So kung ikaw inutusan, wag ka na pumunta, sabihin mo na lang, gagaling yun. Parang ikaw, kahit di ka naniniwala sa centurion, sinabi Jesus, hindi ka na raw kailangan pumunta dyan sa Idawal kasi nga, siya daw, yung walang feeling, yung parang, siya kasi isang authority, tapos 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 galing, sabihin mo lang yung word, then galing na siya. Yung wala lang silang faith. I could just imagine, papunta na, hindi mo, konti na lang, nasa bakuran na eh. But pag-uwi nila, the surprise of their life, naguhugas ng pinggan si Kanor. Kumakanta-kanta pa. Si Kanor yan. Kailan gumaling? Nung pinapunta kayo ni boss, yung sinabi. They found the servant well. You know why? Because amazing faith makes room for grace. Guys, I have to clarify this. Hindi gumaling yon dahil yung pananampalataya lang alone. Kasi faith alone depends on kanino naka-anchor. Are you following? Yung nag-command ng mga aeroplano sa 9/11, they have faith as well. Mamatay kami sa Holy War, mayroong naghihintay sa aming 72 virgin. That's their belief. So kung faith at faith, di tayo ubra doon. Sino ito willing mamatay kay Jesus? Ngayon na. Papadala ko sa Nigeria kasi mga Christian doon, pinapatay. Kaya mo ba yon? So, it's easy to say, I'm willing to die for God. Na-traffic ka nga lang papunta rito, ayaw mo na magsimba eh. Ang haba, basta ang haba na nilakad ko sa Green Hills Mall. Grabe, sabi ni Lord, gusto mo, tanggalin kipa mo, hindi ka na maglakad. Puro ka reklamo. Because sometimes, we think we can die for God, konting inconvenient nga lang na maramdaman natin na inconvenience. Yung Bible, ang hirap basahin. Pero kaya mong manood ng telenovela na walang upuan. Sino rito nasa Game of Thrones ka? Pare, namatay yung prinsipe. Ano ako? Di ba? So, parang kaya mo ng 3 oras, pero pag nababasa ka ng Bible, nahihilo ka. Alam mo, si Satanas, kinakalaban ako. Hindi si Satanas yun, ikaw yun. Puro na sinisisi. Sabi ni Satanas, bakit nadamay ako dyan? Ayaw mo magbasa ng Bible, ako na naman. Sabi ni, kawawali si Satanas ha? Lagi niyo siya sinisisi. Satanas, I rebuke you. Pero hanep mag-browse ng Facebook, 3 hours. Si Joy. Puro AI na lang pinapanood nyo. Sino ito nanonood ng Chinese telenovela? Taray, ang tagal yung Chinese na telenovela, yung magpapalabas ng 1 minute, pero yung preview, 10 minutes. Ang tagal. Tapos dinabiting ka dahil sinampal na yung mahirap na yumaman. Hahanapin mo ngayon. Yung algorithm, yun ibibigay sa'yo. Ito na. Dito ko ito naabutan. Ngayon, bibigyan ka ng konting 30 seconds na kasunod, papapanoorin ka ulit ng 10 minutes na napanood mo na. Ang tagal. Hindi mo ma-forward kasi yung ads ang labanan dun eh. So bago mo matapos yung 3-hour na telenovela, mga 3 years. Tapos pag Bible, nahihilo. Karabara. Rarara. Lord, sorry, nahihilo talaga ako, Lord. 5 oras ka ba namang nag-browse ng Facebook? Tapos si God, yung ano mo na lang, natitirang energy mo na lang. Nangihina ako, Lord. Satanas, lumayas ka. Sabi ni Satanas, Lord, ang tagal kong wala dyan. Kaya hinang-hina tayo eh. Kaya kaya ka ni Taning eh. Kaya konting tentasyon, kinakakit ko. Again, hindi po dito sa mga taga-audience. Basta yung faith kasi, gusto ko ng faith, gumaling ako. Alam mo, sometimes yung faith, you receive healing. Pero minsan yung faith mo, bibigyan ka ni Lord ng strength to endure. Minsan hindi healing ang bibigay sa'yo. Kahapon, dun sa ating WhatsApp community natin, si Ate Nika, yung umakyat dito. Tuwang-tuwa siya. Pastor, pwede ba akong mag-testimony mamaya? Sige. Praise God. Kasi, maganda yung result ng test para sa bone marrow transplant ng anak ko. So, pwede na siyang mag-bone marrow transplant. Sobrang saya niya. Alam mo, sabi ko, grabe, masayang-masaya siya na pwede lang mag-bone marrow transplant yung anak niya na bibigyan ng isang anak niya. Anong problema mo? Tagyawat ba? Anong problema mo? Yung BTS ticket mo na...
Ano yung problema? Wala makuhang hotel sa bangko? Ano yung problema mo? So sometimes, we feel, Lord, ibigay mo yung gusto ko. Minsan sabi ni Lord, hindi ko ibigay gusto mo. Tinanong mo na ba kung anong gusto ko? Parang kasi naka-anchor ka na, ma-close lang yung deal na to, Lord. Babayaran ko lahat ng utang ko. Sabi ni Lord, hindi ko gagawin yan. Kasi ang solusyon mo, yung pera, ang solusyon mo ako. We tend to shift the Messiah to things. Ito Messiah ko, ito Savior ko. Sabi ni Lord, ako ang Savior mo. So sometimes God delays things to fix your heart more than your circumstances. Sometimes He gives us strength to endure. Sometimes faith receives direction. Lord, gusto ko doon lumaki negosyo. Niredirect ka ni Lord. Ano ba yun, Lord? Gusto ko rito eh. May kapartner na. Hindi, dito ka. Hindi, Lord, may kapartner na mag-i-invest. Hindi, dito ka kasi scammer yan. Oh. Minsan i-redirect ka lang ni Lord. Minsan yung faith mo, you receive peace before any circumstances to change. Sometimes faith, tignan niyo to, sometimes yung faith yung final fulfillment delayed until eternity. Some of you, hindi mo makikita rito sa buhay na to yung pinagdarasal mo. Makita mo na sa langit. Some of you, you've been praying for something. Sabi ni Lord, papunta ka naman na ng langit. Huwag mo naintindihin yan. Kaya masyadong payaman dito. Tumulong ka na lang sa mahihirap. Kasi ang idea natin minsan, hindi ako gumagaling. Baka binibigyan ka ng kalakasan. Wala akong na-receive. Baka nire-redirect ka ni Lord. Wala akong na-receive na blessing. Baka binibigyan ka ng peace kahit nasa gitna ka ng bagyo. So sometimes be careful what we're praying for. The reward of faith is not always getting our preferred outcome. The deepest reward of faith is receiving Christ Himself. Sino may pinagdadasal ka na more than a year, wala pa rin nangyari? Si Ate Ana, siya lang. Kasi outsider to. Lahat perfect dito eh. 2 years mo na pinagdarasal. 3 years. I-check mo na, Lord. Baka hindi talaga yung solusyon ko, Lord, ang faith. Ibahin ko kaya yung dasal. Your will be done. Your will be done. No matter what, I'll stay faithful. Your will be done. Without faith, it is impossible to please God. Kasi whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. I'm gonna call the music team, but we're gonna pray. Ito lang yung mga natutunan natin dito. Amazing faith produces amazing compassion. Number 2, people are valuable beyond their usefulness. I love that. We learned that from the centurion. Number 3, your authority should protect, not exploit. Protect and help those people. And lastly, I learned that the servant could not reach Jesus. The centurion stood in that gap. Just say the word. You see, in a world where we can access through works, performance, God is teaching us the word grace. Everybody say grace. Grace is something that you don't even deserve, but God gave it anyway. Your faith is anchored through the gracious character of God. Hindi si God na papalipit mo, God, may faith na ako, ibigay mo yung gusto ko. No. Faith is opening your hands, knowing that the Father has a gift for you. Hindi yung Father, naka-open ba yung hands mo? Ay, may gift ako, maghahanap ako ng gift. No. May gift na si God, even if you don't deserve it. It looks like, ang sasama ng mga tao na to, pero pag dumaan sa akin niya, may gift ako naghihintay sa kanila. So you don't have to be good to receive grace. Otherwise, it's not a grace. If you work for it, then it's no longer grace. Kaya yung mga mindset, pag mabait na ako, saan ako pupunta kay Lord? It's a picture of, may sakit ako, saan na ako pupunta sa doktor pag gumaling na ako? Pag ganun yung tsura nun. So come to God, come as you are. May issue ka, sino ba walang issue? May kasalanan, sino ba walang kasalanan? May struggle ka, sino ba walang struggle? May weakness ka, sino ba walang weakness? All of us are prone to this weakness in this world because this is a fallen world. But thanks be to God, He is gracious. And last verse before we pray. Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It's actually a gift from God. And it's clearly stated there, not by works, so that no one can boast. If the reward of God is through works, then we can boast. Kaya ako na-save kasi nagpatayo ako ng orphanage. Kaya ako na-save kasi nagpatayo ako ng ospital na mahihirap. And then we can boast.
But thanks be to God, salvation is never by good works. It's only by a good God, a gracious God. Amen? Let's all stand. We're going to sing this last song. And before we sing this song, right, we're going to sing this song, Waymaker. We're going to sing this song, He's a Miracle Worker. So if you're here, and even the people watching online, for those of you who feel like, ang tagal ng miracle ko, Pastor, parang makakamatay ko na. Hindi pa rin nangyayari. Parang yung utang na to, papasok ko pa sa next generation. Parang wala na mangyayari. But let me tell you something. Maybe we're so focused on the blessing more than the blesser. Maybe we're too focused on the healing more than the healer. But if we shift our focus, Lord, I know you are my provider. So whether dumating ngayon to o hindi, doesn't matter. As long as I fix my eyes on you, then circumstances might not change, but my heart will change. Lord, as we sing this song, Lord, may you open our hearts. Lord, i-examine namin yung puso namin ngayon. Saang area nagda-doubt kami sa sinabi mo? Which area of our life we tend to doubt or even, Lord God, question you? Bakit ganyan ka, Lord? Bakit hindi ganyan? Ang tagal na, Lord. Nagsisimba naman. So, Lord, we come to this work mentality that I have worked hard for this but wala pa. Or maybe some of you, Lord, paghihirapan ko para i-bless mo ako. That's no longer grace. But right now, what we're gonna do, we're gonna come to God. We're gonna repent. Lord, patawarin mo kami, Lord. Sobra kami nakafocus sa blessing. Sobra kami nakafocus sa pera. Sobra kami nakafocus sa ma-restore yung marriage ko. Sobra ako nakafocus, Lord God, sa ganito, sa ganyan, sa healing. Nakalimutan na kita. Para ka lang, you're just a means to an end. Mali. He is the end. So whether gumaling ka o hindi, it doesn't matter. As long as you have received an encounter with Him. So let's worship Him today. And let's enjoy this time with the Lord. The centurion doesn't want Jesus to enter his house because he feels he's undeserving, right? But we know that Jesus came here on earth even we don't deserve Him. He came into our shame, came into our sinfulness, came to humanity's sinfulness. And then later on, He died on that cross. He died for the He became the death, the sin, the curse that we all deserve so that we may live and be blessed. Ang weird lang, parang tayong tao, when we think of doing good to others, we always tend to be transactional. Bumait ka, then babait ako. Umayos ka, then mamahalin kita. Tumino ka, then tatanggapin kita. But God is different. He'll just love you. He'll just display His love and express His love to you. And your choice is, will you receive that kind of love? That will eventually transform you. Iba si God, Hindi yung tumino ka, sa kita tatanggapin. No, kay God, tanggapin mo ko, titino ka. Because that's the kind of love that God has for us. It will totally transform us. The Bible says it's His love that compels us. Today, and you feel like, I need to perform. I need to do things. Alam niyo yun, this is the moment that you have to realize God loves you just as you are. As sinful as you are. As unlovable as you are. As prideful as you are. As sick as you are, God loves you. I hope and pray that we'll come to a point of, Lord, pikit matatatanggapin kita. I don't know kung saan ang ending na to, but I know the trip and the journey will be worth it. Let's just pray. Lord, we thank you because you died for the undeserving. You enter our world, our sinful world. You became flesh and dwelt among men. So, Panginoon, patawarin mo kami, Lord God, when we tend to come to you with performance-basis mindset. Patawarin mo kami, Lord God, when we feel that we have to work hard for you to accept us or to love us or to bless us. Panginoon, patawarin mo kami, Lord God, because we apply the worldly principle to the godly principle that you have in mind. So, Lord, today, we ask, Lord God, that you remove our guilt,
our shame, our pain. Because some people here today, even watching online, some of them cannot come to you because of shame. Some cannot come to you because of guilt of what they've done in the past. Some of them, they feel like they're not worthy because of too much promises na ginawa sa iyo, hindi mo naman, Lord, hindi namin natutupad. But Lord, you're a God of you commanded us not to give up, not to be weary of doing good. So Lord, today we ask that you bless us. We ask, Lord God, as we repent today, may you give us, Lord God, that sense of hope. Patawarin mo kami, Lord God, sa pagdududa namin sa kabaitan mo at kabutihan mo. So Father, right now, we put our trust in your word that says, never will I leave you and never will I forsake you. That you died for us while we were still sinners. So Lord, today, meet us, Lord. Allow us to encounter you just like that centurion, Lord God. That level of faith that amazes you, Lord God. Bigyan niyo po kami ng ganong klaseng pananampalataya. That starts with compassion, Lord God. That starts with submission. Lord, today we ask, wag masayang ang katuruan na to. That we will just turn it into a just bunch of information and not revelation. May it be a revelation, Lord God, that brings the transformation, that will compel us to action. So Lord, patawarin mo kami, Lord God. Kung kami, Lord, ay nagdududa sa kabutihan mo. We already have your word, the Bible, Lord God. We just have to read it. We just have to obey it. We just have to live it out. Panginoon, patawarin mo kami. That we consume a lot of content sa online. And yet, pagdating sa salita mo, very limited ang aming oras na binibigay sa iyo. Lord, including myself, Lord, we're all guilty of this. So, Father, right now we ask that you give us more time reading your word. Patawarin mo kami, Lord God. Mas binavalue pa namin ang worldly things of this world, Lord, compare sa iyo. So today, Lord, we come to you. We repent and we ask that you refresh us, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. All right. If you go to our Facebook, right, I'm gonna post the Google Drive link where you can download all our devotions. Every sermon natin may 5-day devotion, just in case hindi kayo aware. So katulad na to, may 5-day devotion po siya para Monday to Friday. You can further study kung ano inaral natin about the centurion. Amen? So thank you so much for joining us this afternoon. God bless you, and even yung mga nandun sa online natin. God bless you. We'll see you next week. God bless.